Gusto mong mag-adventure bike pero nabibigatan ka. O kaya naman gusto mong big bike pero masyado ka natataasan. Well, dahil dyan, sagot ka ni Honda. Dahil nandito ngayon, ang dalawang motor na to, i-review natin para sa inyo. Gumagamit si Honda NX500 ng 471cc displacement, liquid-cooled dual overhead cam, 4-stroke parallel twin. May lakas na 49.7 horsepower at may sipa naman na 47 Nm of torque. Bigat na 196 kilograms lang para sa isang adventure bike. Dude, napakagaan nun. May fuel tank capacity na 17.7 liters, may seat height na 834mm at mabibili siya ng 409,000 pesos. Pero, naka-promo ngayon si Honda Flagship Paranaque, less 40,000, so 369 pesos na lang to. Napakalaki na madi-discount nyo dito sa motor na to. Para sa front wheel natin, gumagamit si NX500 ng 11080 R19. Dual disc brake na merong Nissin caliper, ABS po yan harap at likod. May fork tayo dito na Showa SFF BP USD fork. Ayan po, nakalagay yan dito. Makikita nyo, ayan. Meron tayo mahabang front fender. Ito yung radiator niya, by stock wala pa siyang radiator cover. Inline 2, 1, 2, parallel twin. Same engine nga, gaya kay Rebel. Ganyan na ganyan itsura nila. Halos lahat ng 500cc ni Honda. Ganyan na itsura ng makina. Kakatalo na lang sila sa power to weight ratio. Meron tayong cover dito. May Honda logo dito. Hindi lang to basta design. Para tong air scoop, kung tawagin ng mga iba. Yan, dito labas yung hangin niya. Tsaka ito sa kabila. Para naman sa likod, gumagamit tayo ng 160 60R17. Nissin caliper din, disc brake. Gaya na sabi ko kanina, ABS din siya. Single seat na malambot ang kanyang upuan. Dito siya sa harap para if ever man nabigla ka magpreno, meron kang suporta dito, hindi ka basta babangga sa tangke niya. By the way guys, ang tangke niya ay hindi plastic. Merong grab bar dito na mahaba. Tail light na kamukha din ng ibang big bike ni Honda. Honda logo again. Siyempre, yung turning signal nila, pareho din ng iba nilang big bike. Kagandahan sa mga turning signal ni Honda, matitibay. So, hindi basta-basta mamabali. Mamabali lang siguro yan kapag bumagsak ka, sinadyang banggain. Napunta naman tayo dito sa harap. Meron tayong maliit na windshield dito. Merong butas dito para hindi ganun ka-stress yung windshield nyo. Lalo na sa high speed. Dahil syempre, mapali yung hangin dyan. Meron siyang dadaanan dito kahit pa paano. At hindi siya tatama sa mukha nyo. LED headlight. Tignan natin kung ano itsura kapag nakabukas. Yan. Ang simple lang, no? Pero may dating. Tignan naman natin kapag naka-high beam. Yan ang high beam niya. Maiksing turning signal na matibay din. Hindi basta umaalog. Meron tayong 5-inch TFT display para dito kay NX500. Nakalagay dito ang traction control, neutral indicator, fuel gauge, speedometer, warning indicator, clock, iba pang warning indicator dito, ABS, turning signal indicator, right, dito yung left, malfunction indicator at yung HISS na tinatawag nila. So, para matagal mo to, meron ka ditong analog. Click nyo lang papunta sa kanan. Yan, lalabas yan. Then, right click lang ulit. Trip A, then average consumption A, average consumption B, average speed. Para naman mag-back kayo, click nyo lang yung left. Andito ang trip A reset at trip B reset.
And ito naman yung settings. Function, shift point, pwede nyo baguhin yung shift point nyo. Pero huwag na natin galawin yan. Trip A Auto Reset, HISS. Display, yan. Ito gusto ng karamihan display type. Pwedeng bar, circle, o yung simple lang. Brightness na-adjust din up to 8 levels. Siyempre, sa auto na tayo. Background, white, black, o auto. General, date and time, unit, language. Alam na natin yan. Huwag na natin baguhin. To the left handlebar, ito yung analog na sinasabi ko kanina. Alam nyo na yan. Traction control, pwede nyo patayin. Ito yung low beam. Yan yung high beam. Yan. Passing light nyo andyan na rin. Ito na naman yung busina ni Honda. Ang liit. Pero okay lang. Sanayan lang. Gaya ko na sanay na ako dito. Hindi guys sa ibang brand ng mga motor. Ang busina nila dito sa ilalim. Si Honda nasa gitna. Baliktad sila dito sa signal. Clutch lever na hindi adjustable pero napakalambot. To the right handlebar, andito ang kill switch, hazard button, at ignition switch. Para naman sa ating brake lever, adjustable siya up to 6 levels. Meron tayo dito side mirror na sakto lang ang haba at sakto lang ang laki. Ito lang pinagtataka ko kung ano to mga to. Kung malamang sa malamang abang to, gaya nito, pwede tong charging port. Ito ang hindi ko alam. Same 471cc displacement gaya kay NX500. Liquid cooled, dual overhead cam, 4-stroke. Meron din siyang parallel twin. Ang pinagkaiba lang nila, siya ay 46 horsepower at meron siyang 44.6 Newton meters of torque. Merong fuel tank na 11.2 liters. Kung si NX500 ay 106 kilos, etong si Rebel mas pinagaan nila, 191 kilos lang. At bibili siya sa halagang 399,000 pesos. 41mm telescopic fork na merong 4.8 inches na travel. Meron tayo 130/90 na merong 16-inch cast aluminum. Single disc brake lang siya, Nissin caliper din. Ito naman kay Rebel, ang radiator niya by stock is meron na siyang cover. Siyempre dahil nasa cruiser ka, medyo naka-forward yung tapakan mo dito. Hindi gaya doon na halos nakapantay lang sa upuan mo. Dito medyo naka-forward ka. Pigeon foot peg na medyo mataas para sa back ride mo. Kung kay NX500, monoshock ka para sa likod. Dito kay Rebel 500, dalawa ang shock mo. Yan po, kabilaan. Nissin caliper din na meron namang size ang gulong sa likod na 150/80/16. Merong mahabang stock exhaust, tubular steel frame, 2-piece seat, natatanggal po to. Ayan, tornilyo lang yan. Pwede nyo siyang tanggalin kung gusto nyo na kailang. Para medyo mas cool lang dating. May Honda Rebel na nakalagay dito. Bilog na turning signal na medyo magalaw pero okay lang yan, matibay yan kahit na medyo gumagalaw yan. Hindi yan basta gagawa si Honda ng madaling masira na ganyan, lalo na sa mga big bike nila. Kung ang taillight ni NX500 ay patusok, Rebel 500 naman, dahil classic siya, medyo pahaba ang ginawa nila. Bilugan ng mga side mirror, dahil syempre nga, classic ang motor mo. At ang susian niya guys ay andito sa gilid. Wala siya dito sa harap, o kung saan man dyan. Andito siya sa gilid. Yan. Para sa panel natin, gumagamit si Rebel 500 ng digital lang, hindi siya TFT. Nakalagay dyan ng gear indicator, clock, speedometer mo, total odo ng tinakbo mo, at ang iyong fuel gauge. Ganyan lang siya kasimple. Para mapalitan mo yung nakalagay dyan, kailangan mo lang pindutin to. Yung dalawa na yan, kahit alin dyan. Trip A, Trip B. Trip A average fuel consumption, Trip B average fuel consumption. Then, yun lang. Ganun lang siya kasimple. Neutral indicator, ABS indicator. Andyan ang iyong mga turning signal indicator. At iyong high beam indicator yan. To the left handlebar, nandito ang high beam and low beam, passing light, ang busina mo, at ang iyong turning switch. To the right handlebar naman, nandito ang iyong kill switch, hazard button, at ang iyong ignition button. LED headlight, 4 yan. Ito yung low beam mo. Kapag naman nag-high beam ka, yan ang itsura niya. So, si Honda, ang style niya, pag tumatakbo ka, palagi nakailaw ang iyong mga turning signal. Nag-signal ka, ganito ang itsura niya. Kahit si NX500, ganyan din. Yan. Ito yung kabila. Imagine, 690mm lang, tas 191 kilos. Bagay na bagay ito sa mga kababayan natin na hindi ganun pinalad sa height. Pero kung mga 5, 6 and up ka naman at gusto mo ng adventure bike, pero nahihirapan ka dahil medyo mabigat, bagay sa itong NX500 dahil napakagaan ito para sa isang adventure touring. So kung kayo ang papipiliin guys,
NX500 o Rebel 500? Let me know in the comment section. Seat height check, Vadeworks TV dito sa Rebel 500. 5'7", 55 kilograms, at ayan ang itsura niya. Diba? Sobrang bend pa ng tuhod. Ang baba lang niya. So, kahit siguro mga 5'3 or 5'2 ka, kayang-kaya mo tong Rebel na to. NX500, I am 5'9", 77 kilograms, at ganito tayo. Tiptoe tayo pero unting-unti lang naman. So, siguro testing na lang din natin si Vadeworks dito. 5'7" siya, tingnan natin kung gaano kataas sa kanya to. Kung sakto lang din ba. Tiptoe siya pero hindi naman sagad yung as in dulo na ng daliri. Kahit siguro 5'6", no? 5'5", tingin mo. 5'5", basta sanay sa big bike, kayang-kaya to. So, quick test ride lang muna tayo dito sa Rebel 500. Test ride ni Vade yung NX500. Mabilisan lang to dahil yung next video natin, magkakaroon tayo ng ride at yung NX500 ang gagamitin natin. Pupunta tayo sa isang lugar na puntahan talaga ng mga rider, pero tayo first time lang natin doon. Ayan, test ride muna natin to. Well, hindi na bago sa atin tong motor na to eh. Gusto ko lang ipakita rin sa inyo. Ganito yung first big bike natin, Rebel 500. Black lang siya. 2024 model to, yun ay 2021. Nakuha natin ng 2023. So, halos wala naman talaga siya pinagkaiba. As in, wala pinagkaiba. Ang kagandahan dito sa Rebel 500, dahil nga ang baba niya, hindi ka mangangamba dito. If ever na hindi pantay ang kalsada, madali lang ibaba yung paa. Kahit na medyo malalim, napunta ka ng gilid, malalim ang gutter, hindi ka makakamba. Kung mga 5'4", 5'5 ka, hindi ka makakamba. Isa pa, dahil nga mababa, kahit birahin mo to, hindi to tatayo. Yung power niya. Nakakamiss yung power nito. Sana okay yung audio natin dun, kasi nakalimutan ko magsara ng visor. Na-excite ako bigla. Ang lambot ng clutch, ang lambot ng cambio. Ang highlight ng power nito nasa second gear and third gear. Doon siya ihila. Stretch ulit, try natin. Fourth gear, nasa 80 na tayo. Try natin bigyan. Bigla may lumipat na motor. So medyo na bagal tayo doon onte. Pero yun nga, kita nyo, ang bilis niya maabot 120. Saglit lang. 500 lang to, pero dahil nga ganun siya kagaan, kaya-kaya niyang kunin yung ganun kabilis. Sa corners, hindi rin naman to ganun kahirap. Hindi mo lang siya masyadong maililin dahil masyadong mahaba yung foot peg niya. Ang tagal natin hindi humawak ng ganito kababa, so medyo naninibago. Kadalasan naka-adventure tayo eh. Ultimo nga yung scooter natin. Testing ulit tayo ng isa pang stretch. Medyo maraming sasakyan na, pero try natin. Pagdating ng mga 110, medyo nararamdaman mo na yung vibration sa manibela. Hindi naman siya mahirap i-maneuver, hindi siya mahirap iliko. Gaan yung motor. Saka guys, tipid tong motor na to. 29 km per liter. Kay NX500, ang nabasa ko doon, 29.9. So halos hindi sila nagkakalayo, 0.9 lang. Hindi natin maririnig yung panig ni Vadeworks sa NX500. So sasabihin ko na lang sa inyo kung anong naramdaman niya doon sa motor. Kamusta yung NX? Siyempre na din, sobra.
So yun, sabi niya, sarap daw gamitin dahil mataas yung motor. And then yung suspension, ang ganda ng play kahit na may mga lubak, lalo na kung hindi naman ganun kalalim yung lubak. Smooth sobra. Then yung power, sabi niya, sarap gamitin. Pag binigyan mo, bibigyan niya talaga yung gusto mo. Yun ang kagandahan pag ang big bike mo magaan, bibigyan niya yung power. Ang problema lang sa magagaan na big bike, may possibility na tumayo. Yun lang kay Rebel, hindi, dahil masyado itong mababa. When it comes to suspension, hindi siya matagtag, pero syempre mas maganda ang play ng mga adventure or touring bike. Sa traffic naman, hindi ka mo problema dito dahil para ka lang naka-small bike, dahil hindi ganun kalapad yung motor. Dito na natin tatapusin tong video na to dahil nakurap yung mga sumunod na pangyayari. Abangan nyo yung susunod na vlog natin, magkakaroon tayo ng ride gamit si NX 500. Kaya naman kung nagustuhan mo tong video na to, please don't forget to subscribe, leave a like and comment, share this video, and ring the notification bell. Kita-kits sa susunod na biyahe.